Hey Sectogoers and welcome back to our channel. Ang lugar ba ng honeycomb, sponges, or mga butas ay nagpapanginig at nakakasakit sa iyong tiyan? Nakakaramdam ka ba ng discomfort o isang urge na sirain ito? Maaari kang magkaroon ng trypophobia, isang takot sa mga butas. Ayon sa Healthline, ang trypophobia ay isang takot o pagkasuklam sa mga butas na magkakadikit-dikit. Ang mga taong meron nito ay nakakaramdam ng paghahilo kapag tumitingin sa mga ibabaw na may maliit na butas na magkasamang magkadikit. Narito ang mga trigger at symptoms ng trypophobia. Triggers. Hindi gaanong nalalaman tungkol sa trypophobia, ngunit ang mga karaniwang nag-trigger ay kinabibilangan ng mga sumusunod: lotus seed, honeycomb, strawberries, coral, sponges, water condensation, pomegranates, bubbles, kumpol ng mga mata na makikita sa insekto, aluminum metal foam, condensation, cantaloupe, holes or pebbles in concrete, air holes sa isang hiwa ng tinapay, patterns sa frosting cake or pie, skin problems like sores, scars, and spots, spotted animals, showerheads, LEDs, and traffic lights. Ito ang ilan sa mga trigger ng trypophobia. Siyempre, hindi ito isang all-inclusive na listahan na may bawat trigger. Symptoms. Narito ang ilan sa mga sintomas ng trypophobia na maaari mong maranasan sa site ng mga trigger na binanggit namin. Maaari kang makaramdam ng pagkasuklam, fear or discomfort, nangingilabot, ang iyong balat ay maaaring mangati o gumapang, maaari kang pawisan, makaranas ng nausea, isang panic attack, shortness of breath, increased heart rate, panginginig, anxiety, pangamba, at pagnanasang sirain ang mga butas, umiiyak o nagsusuka. Mga pag-aaral sa pananaliksik patungkol sa trypophobia, ayon sa Healthline, hindi sumasang-ayon ang mga researchers kung iuuri o hindi ang trypophobia bilang tunay na phobia. Isa sa mga unang pag-aaral sa trypophobia na inilathala noong 2013 ay nagmungkahi na ang phobia ay maaaring isang extension ng isang biological na takot sa mga nakakapinsalang bagay at tuklasan ng mga mananaliksik na ang mga sintomas ay na-trigger ng mataas na contrast na kulay at isang partikular na graphic arrangement. Pinagtatalunan nila na ang mga taong naapektuhan ng trypophobia ay hindi sinasadya na iniuugnay ang mga hindi nakakapinsalang bagay tulad ng lotus seed pod sa mga mapanganib na hayop tulad ng blue ringed octopus. Ang isang pag-aaral na inilathala noong April 2017 ay pinagtatalunan ang mga natuklasan na ito. Sinuri ng mga mananaliksik ang mga preschooler upang kumpirmahin kung ang takot sa pagkakita ng isang imahe na may maliit na butas ay batay sa takot sa mga mapanganib na hayop o isang tugon sa mga visual na katangian. Iminungkahi ng kanilang mga resulta na ang mga taong nakakaranas ng trypophobia ay walang takot sa makamandag na nilalang. Sa halip, ang takot ay na-trigger ng itsura ng nilalang. Ang Diagnostic at Statistic Manual o DSM-5 ng American Psychiatric Association ay hindi nakategorya sa trypophobia bilang isang opisyal na phobia. Higit pang pananaliksik ang kinakailangan upang lubos na maunawaan ang buong range ng trypophobia at ang sanhi nito. Ang trypophobia ay hindi isang opisyal na kinikilalang phobia. Ang ilang mananaliksik ay nakahanap ng ebidensya na ito ay umiiral sa ilang anyo at may mga tunay na sintomas na maaaring makaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao kung sila ay nalantad sa mga nag-trigger. Kung sa tingin mo ay may trypophobia ka, bumisita sa isang doktor o isang tagapayo. Matutulungan ka nila sa pagtukoy sa pinagmulan ng iyong pagkabalisa at pamamahala sa iyong mga sintomas. Nakita mo ba ang video na ito na insightful o educational? Sabihin sa amin sa comments sa ibaba. Lahat ng references na ginamit ay idagdag din sa description below. Always remember, I am Sectogoers, you are Sectogoers, and we are Sectogoers. Thank you so much for watching at patuloy pa tayong magkita-kita sa susunod.